Muli po, tayo ay nagsasahimpapawid, kapatid na Jeriel, sa ating patuloy na paglilingkod sa ating kapwa sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan, mga taga-subaybay ng programang ito. Muli po naming ipinaalala sa lahat na ito po ay open sa lahat. Hindi ang ibig sabihin ay dapat nyong paniwalaan at amin pong ini-impose ito ang dapat nyong sampalatayanan, kundi ang amin pong laging hinihiling sa mga taga-subaybay, siyasatin po ninyo kung ang aming pananampalataya na aming binabahagi sa inyo ay siyangang gusto ng Diyos na maging pananampalataya ng lahat ng tao. Sapagkat sa amin po, kapatid na Erning, sa atin, ay decided na tayo eh. This is the way. But to many people outside the ano po nung ating kilusan ay iba't ibang pananampalataya, iba't ibang pananalig. So, pwede niyong ikumpara yung inyong pananalig sa aming isineshare sa inyo. Tingnan niyo po kung logical ba itong sinasabi namin o aming sineshare sa inyo? May sense po ba ito? Meron bang katotohanan ito? Tignan niyo po, pag-aralan ninyong mabuti. Sabi nga sa ibang talata ng Biblia, kapatid na Erning, ano po yung pagkakatagalog doon? Huh? Usisain. Ayun, usisain. Pag sinabing inuusisa, dinadalirot mong mabuti. Talagang hinihimay yung nakasulat para unawaing mabuti. Ano ba talaga gusto ng Diyos? Huwag po kayong magtiwala lang sa sinabi namin. Sabi nga, you can trust but verify. Ayan, mahalaga po yan. I-verify Tama. ninyo sa Biblia, katulad ng mga taga-Berea. Kapatid na Erning. Okay, tayo po muna ay mananalangin, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, minsan pa po na nagpapahayag kami ng malaking utang na loob sapagkat isang linggong singkad na halos na kami iyong patuloy na sinamahan. Damang-dama namin ang iyong pagtulong, ang pagliligtas mo sa amin, ang pagbibigay ng aming makakain sa araw-araw, ang kalusugan, bagaman ito'y humihina ang katawang ito, na katawang panlupa, subalit ang aming pong pagnanasa ay lalong nag-umaalab na ipamahagi po ang iyong mga salita. Pinupuri ka po namin, Ama. Sinasamba ka po namin, pinararangalan namin ang iyong banal na pangalang Yahuwah. At sa aming pag-aaral, pakiusap namin sa iyo na sana'y samahan mo po kaming patuloy sapagkat kung sa ganang amin lamang ay baka maligaw kami, maihayag namin ay hindi ayon sa gusto mo. Kaya pakisamahan mo kami, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at pakisugo mo sa amin ang Espiritu Santo na yun ang magtuturo sa amin ng dapat naming salitain na yun ang ayon sa iyong kalooban. Umaasa kami lubos, inari mo ang aming pakiusap sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kapatid na Erning, kamusta na po kay Rian? Mabuti po sa awa ng Panginoon Diyos. At ito, tayo po ay namamalagi na nag-uusap sa pamamagitan nitong teknolohiya na ating pong inabot sa panahon natin ngayon. Kapatid na Jeriel, ang ating paksa ay thy will be done. Yan po ay quotation, sinabi ng ating Panginoong Yahushua po yan. Kaya dito, ang mga nagaganap sa buhay na ito, sa daigdig na ating kinalalagyan, ay hindi ho coincidence. Yes. Meron pong may kalooban na yun ay mangyari. Katulad halimbawa noong pagbaril at bigong pagpatay kay former President Trump na siya'y pihit ng pihit, pihit ng pihit. Di po ba? Coincidence ba yun? Kaya ating pong pag-aaralan ito, mga kapatid, ano ho? Ang ating pong tanong, ang salitang coincidence o nagkataon ay minsan lamang ginamit ito sa bagong tipan. At ang gumamit po ay ang ating Panginoong Yahushua sa kanyang parabola tungkol sa mabuting Samaritano. Basahin po natin ito, mga kapatid. No, ito. Pakibasa natin, English po yan, kapatid na Jeriel. Yahushua replied, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he encountered robbers who stripped him
of his clothes and belongings, beat him, and went their way unconcerned, leaving him half dead. Now, by coincidence, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite also came down to the place and saw him, and passed by on the other side of the road. But a Samaritan foreigner who was traveling came upon him, and when he saw him, he was deeply moved with compassion for him, and went to him and bandaged up his wounds, pouring oil and wine on them to soothe and disinfect the injuries. And he put him on his own pack animal and brought him to an inn and took care of him. Dito kapatid na Jeriel ay ito'y tagpo na ito'y parabola. Ang ibig sabihin ng parabola ay isang istorya na hindi ho aktual na naganap, kundi ito po ay nagbibigay sa atin ng isang aral o matututo tayo ng karunungan sa isang istoryang ito. Diyan po sa istoryang ito ang bagaman ang gusto nating makuhang salita ay coincidence. Ano, nagkataon. Diyan po ay meron isang tao na pumunta ng Jericho at siya po ay ninakawan ng isang magnanakaw. At siya halos sinubara, no? At saka sinaktan siya, halos iniwan siya, halos mamatay na. Ang sabi daw, now by coincidence, dumating yung isang pare, pero hindi siya tinulungan eh. Dumating ang isang libita, hindi rin siya tinulungan. Ang tumulong sa kanya, yung hindi po kababayan nila, foreigner, yung Samaritano. Ngayon, balikan natin yung by coincidence. Ngayon, pag sinabing by coincidence, kapatid na Jeriel, ang katumbas niya sa Tagalog ay nagkataon. Di ho ba? Ngayon, alam niyo, pagka binasa po natin sa ibang salin ng Biblia, katulad po sa American Standard Version, ang katapat ng coincidence doon ay by chance. Pag binasa naman natin doon sa CEB, no? Sa Catholic English Bible, ang katapat naman doon, it just so happened. Ngayon, it happened. Yan, it just so happened. Kaya ngayon, balikan natin ang salitang coincidence po, mga kapatid. Saan po galing yung salitang coincidence? Pag nag-research kayo, yan po'y nagmula sa Greek na word na Syncherian. 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 Na ito po'y binubuo ng dalawang mga salita. Let us show them po. Yan ang mga next slide. Ito. Note, coincidence is translated from the Greek word Syncherian, a combination of two words. Sun means together with, Kurios means supreme in authority. Kaya ayon po sa pag pinagsama natin po, yan pong sun at saka Kurios, yan galing yung pong Syncherian, salitang Grego, na dyan naman po hango ang salitang coincidence. Ang ibig sabihin po, what occurs together by God's providential arrangement of circumstances. Ano ibig sabihin niya sa Tagalog? Ang katumbas, anumang nangyayari ay kasama doon sa plano o sa kaayusang ginawa ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin po niyan, San Kurios. Ngayon, mga kapatid, atin pong pag-aralang mabuti, mga kapatid. Sa panahon po natin ay marami tayong nasasabi, nako, wala siya sa tamang panahon at wala siya sa tamang lugar. Kaya siya namatay. Ano nangyari doon? Abay, kausap ko lang kanina, nabangga ng sasakyan eh. Di ba? Siguro by coincidence lang. Siguro nagkataon lang. Nagkataon lang siguro kaya nangyari po yun. Sabi nga, in a wrong place and in the wrong time. Ayun, yun ang sabi nila. No? Tama po yun. Kaya para sa kanila, parang coincidence lang po. Pero atin pong pag-aralan, paano yung biglang pangyayari? Katulad po nung nangyari kay Trump. Nagagamit ko po yun eh. Sapagkat yun ang present truth ngayon eh. Isipin nyo,
Pihit siya ng pihit eh. Kaliwa, kanan, sa gitna, sa kaliwa, sa kanan. Isipin nyo nang i-squeeze ng trigger man yung trigger eh. Humarap siya sa kanan. Samantalang ang target talaga ay ang ulo. Ang temple talagang dito sa ulo siya. Tatamain sa sentido. Pero pumihit siya. Tanong, coincidence ba yon? Aba, ako po bilang isa, hindi po ako naniniwala na yun po'y coincidence. Sino ho ba? Ang sabi nung sa gawa, tayo'y kumikilos dahil sa Diyos. Yeah. Oh, tayo'y kumikilos dahil sa Diyos. Mga yun po'y mga involuntary movement nitong si Trump. Involuntary po yun eh. Ibig sabihin, hindi niya sinasadya. Sino ba nagpapakilos? Ang Diyos. May dahilan po yun kung bakit ganon sa tenga lang siya tinama. Bueno, atin pa hong patotohanan. Yung coincidence mo, para sa Diyos, hindi totoo po yan eh. Walang coincidence sa Diyos. Tayo bilang mga alagad niya at mga anak niya, dapat ay atin ding sundan ang pananampalataya na galing sa Panginoon Diyos. Di po ba? Ito, pakinggan po natin. Next slide. 12 ng Luke. Ayan. Are not 5 sparrows sold for 2 copper coins? Yet not one of them has ever been forgotten in the presence of God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Ha? May bilang yung buhok eh. Tayo, hindi na natin kayang bilangin ngayon. Pasensya na kayo, hindi nyo na mabibilang yung amin. Katago na eh. Do not be afraid. You are far more valuable than many sparrows. Sa Mateo naman, hindi ba't napakamura ng halaga ng 2 maya, pero wala ni isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang hindi ayon sa kagustuhan ng inyong Ama. Ayan, maliwanag yan eh. Kapatid na Jeriel, ang liwanag po niyan. Kaya sa gusto ng Diyos, mahuhulog ka. Actually po, kapatid na Erning, ang bago pa pinanganak ang tao, pagka pinanganak ka, meron ka ng takdang kamatayan. Exactly. Yeah. Di ba? Pero pwede pang pahabain ng Diyos yun. Maaaring itinakda ka sa 80 taon mo. Pero pwede kang pahabain. Meron po bang pangyayaring ganun na nakasulat sa Biblia? Aba, si Haring Ezekias. Yun. 15 taon eh, di ba? Sa mga kapatid, ang Diyos lang ang nakakaalam sa lahat ng mga bagay na mangyayari. Hindi coincidence ang mga pangyayari. No? Kung pinaniniwalaan ng iba na coincidence yun, kapatid na Erning, paniniwala nila yon. Pero tayo, hindi tayo naniniwala sa coincidence. Yeah, ako po, personal. Kapatid na Erning, kayo po? Ako, personal, hindi po. Sapagkat dyan sa binasa natin, ang sabi ay bilang ng Diyos ang ating buhok. Yes. Isipin niyo po, kung itong ating buhok, maliit na bagay na sangkap ng katawan ng tao, no? Kumpara sa puso, kumpara sa internal organ natin. Kasi ang buhok, walang silbi. Pag-uusapan ay major parts ng katawan ng tao. Kung wala kang puso, patay ka. Yeah, pero buhok, pwede kang walang buhok, pwede kang may buhok, buhay ka pa eh. Buhay ka pa, yeah. Pero ang sabi, ako, kayo kapatid na Jeriel, isang araw ba nagising kayo, makapal pa dati buhok natin, isang araw ba nagising kayo na lahat sila ay biglang naubos at nakita natin sa unan lahat? Hindi, gradual. Unti-unti. Tsaka actually ngayon, kapatid na Erning, meron pa rin eh. Kaya lang inahit natin. Inahit lang natin, pero hindi na kasing dami ng tayo bata pa. Ang ibig lang sabihin po, ang panglalagas ng buhok ay hindi coincidence po yan. Bilangan ng Diyos eh. Yeah. Binilang niya yan. Isinabtract niya. Ginamit niya subtraction. Ayun, nabawasan. O diba? Yung pong maya. Ang ibong maya, hindi ho babagsak yan kung hindi ayon sa kagustuhan ng wika ng inyong ama. Sa makatwid, para sa atin, walang coincidence po eh. Di ho ba? Then ito po yan, mga mahal na kapatid. Marami tayong pinaplano, di ho ba? Sa buhay na ito, hindi masama. Ang masama, yung taong walang plano. Di ba? Ano pa silbi mo sa buhay na to kung wala kang plano? Pero, teka muna, sino po ang masusunod? Ang plano natin o ang plano ng Diyos? Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Marami tayong mga pinaplano. Totoo po yun. Ngunit, ang kalooban pa rin ng Panginoon o ni Yahuwah ang masusunod. O kita ninyo, di ba? Yan ay totoo po yan. Sapagkat marami tayong mga plano. Ako bilang isa, ang dami kong plano nun. Gusto ko maging doktor. Pero hindi ako naging doktor. Naging konduktor. O, di ba? Kaya nga, kapatid na Erning eh. Ano plano nung shooter?
patayin si Trump. O yeah, patayin si Trump. Gusto ba ng Pero Diyos? Hindi, ikaw ang mamamatay ngayon, yung shooter. siyang Kita namatay. niyo? O, kita nyo? Tingnan niyo Oh. mabuti yan, di ba? Yun ang, Mm. yung oras na, yung papatay, akala niya oras ng mamatay nung papatayin niya, siya namatay eh. Siya namatay, baliktad. Oo, merong ibang namatay, sabi nga, nauna lang ka sa kanya ng ilang minuto, pero yung bumaril, namatay din. Namatay So, din. yung target sa pagpatay, may plano sila na may plano siya patayin yung si former President Trump. Tama. Ayaw ng Diyos eh. Ang nasunod Ayaw yung sa naman. Diyos, ikaw, tsaka yung isa ang mamamatay. Yun ang nangyari sa totoong Yun buhay. nangyari. O, di ba? Katunayan na wala hong coincidence. Talagang yan ay ayon sa kalooban, kung anong kalooban ng Diyos. Sa atin bilang tao, mayroon tayong tinuturing na mahalagang bagay, mas mahalagang bagay, may hindi mahalagang bagay. Pero para sa Diyos po, lahat ng bagay mahalaga para sa Kanya. Isipin na lang ninyo, Maya. Pagdating sa mga ibon, simpleng ibon yung Maya, pero mahalaga para sa Panginoon Diyos po. Ang totoo, pati damo, mahalaga sa Panginoon Diyos eh. Di ho ba? Ngayon, ano pa ang pruweba na walang coincidence para sa Diyos? Kaya tayo man, yan din ang dapat nating yakapin. Ito po, pakinggan natin sa Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. May purpose ang Diyos. Lahat ay ang totoo. Hindi lang yung umiibig sa Diyos eh. Ang gusto niyang mapabuti. Lahat ng tao, ayon sa unang Timoteo 2:4, ibig ng Diyos ng lahat ng tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya walang maliit na bagay para sa Diyos. Lahat, kung ang tao ay mayroong tinuturing na mas importante, less ang importance nito, para sa Diyos, maliit at malaki, importante para sa Diyos po yun. Ngayon, balikan natin. Ayon sa kasaysayan, sa lumang tipan po, pag-aaralan po natin. Pagdating sa kasuotan, kahit ano pwedeng isuot ng tao eh. Di ho ba? Pero tingnan ninyo, ang maliliit na mga bagay na yan ay sa Diyos ay mahalaga. Tingnan natin ito nakasulat sa Exodo. Basahin po natin. Ito nakasulat. Kung papasok si Aaron sa banal na lugar, kailangang suot niya ang bulsa sa dibdib na may pangalan ng mga lahi ng Israel para alalahanin kung silang palagi. Ilagay sa bulsa na nasa dibdib ang Urim at Tumim para naroon ito sa bulsa ni Aaron kapag pupunta siya sa aking presensya para malaman ang kalooban ko para sa mga Israelita. May binabanggit po dyan tungkol kay Aaron. Pag pupunta siya sa isang banal na lugar, may suot niya ang bulsa sa dibdib na may pangalan ng mga lahi ng Israel para alalahanin kung silang palagi. Sabi ng Panginoon Diyos, ilagay sa bulsa sa dibdib niya ang Urim at Tumim. Para naroon sa bulsa ni Aaron kapag pupunta siya sa aking presensya para malaman. Para malaman ang kalooban ko para sa Israelita. Ipinalagay din ni Moises ang isang lalagyan sa dibdib at doon inilagay ang Urim at Tumim. At ipinasuot din niya ang turban sa ulo ni Aaron at sa harap ng turban ay ikinabit ang gintong sagisag ng pagtatalaga kay Aaron para sa Panginoon. Ginawang lahat ito ni Moises ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon o ni Yahuwah. Kaya may binabanggit po itong kasuotan na ipinasusuot kay Aaron. Si Aaron po ay high priest. Siya po ay pinunong saserdote. Pagka siya ay pupunta sa kabanal-banalang dako, mayroong ipinasusuot sa kanya eh. Di ba? Ilalagay sa bulsa na nasa dibdib ang Urim at Tumim. Paano ho natin maiintindihan yan? Next, let us show them the picture po. Itong kasuotan eh, yan yan, yung Urim at Tumim. Yan ang sa bandang kanan ko, ang sabi, according to the Bible, these stones were a form of divination using supernatural powers to determine the future. Kaya dito po, itong sa dibdib nitong lalaki na yan, makikita po ninyo, yung parang, parang tawag dito, maliit na shield.
Pero ano po yan? Yan po ang tinatawag na Urim at saka Tumim. Diyan sa kaliwa, making decisions, ang sabi, Urim and Tumim, sa New King James Version, possibly lights and perfections. Exodus 28:30, and you shall put in the breastplate of judgment the Urim and the Tumim, and they shall be over Aaron's heart when he goes in before the Lord. So Aaron shall bear the judgment of the children of Israel over his heart before the Lord continually. Ibig lang sabihin, para kanyang mapangunahan ng Israelita nang ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, hindi malit na bagay na sundin itong palatuntunan ito. Yan din ang iniutos sa kanya ni Moises na yun ang isuot niya. May turban yan sa ulo niya, mayroon siyang ephod, yung kanyang suot na blue na yan, ephod yata ang tawag diyan, at yung sa dibdib niya, yan po ang Urim at saka Tumim. Alam nyo, kung ituring ng iba yan ay malit na bagay, pero hindi. Para sa Diyos, dapat isuot yan. May requirements na dapat sundin. Kailangan, yun nga ang sabi kanina sa binasa natin, kailangan. Kailangan Sabi, kailangan. Kaya pag sinabing kailangan, required of God na yun ang kanilang isuot. Kaya hindi pwedeng sabing ipilit natin yung atin Di ho ba? Walang iniwan yan kapatid ni Jeriel. Nagkataon lang, no? Sabi ng Diyos, walang coincidence sa akin. Ha? Ang lahat ng bagay ay nangyayari. Sabi nga, pagka binasa po natin kapatid na Jeriel, ang nakasulat po dito sa aklat ng Proverbs. Yan ay alam na alam siguro ng ating mga tagapakinig. Yung nakasulat sa Proverbs po, pagka binasa po natin, ay ganito, sa Proverbs 16:4, no? The Lord has made everything for its purpose. Yeah? The Lord has made everything for its purpose. Even the wicked for the day of trouble. God uses the wicked for many purposes, including to punish sin, show justice, and bring judgment. Kaya ibig lang sabihin, kapatid na Jeriel, mga mahal na kapatid, lahat ng bagay nangyayari, may purpose po. Kahit sa tingin natin ay parang hindi tama, may purpose ang Diyos doon Ang isa sa halimbawa ay yung nakipagdialogo ang Diyos kay Satanas bago niya tuksohin ni Satanas itong si Job. Di ba nagdialogo sila? Sige, ano mo siya? Tuksohin mo siya pero huwag mo siyang papatayin. Sabi ng Diyos sa kanya, tinukso nitong si Satanas. Itong si Job, pero si Job ay matibay sa paninindigan niya sa panig ng Panginoon Diyos. Kaya, maring sabihin niyo, isipin niyo, Satanas ginamit ng Diyos. No, may purpose ang Diyos Ang purpose niya to test the faith of Job. Ginamit niya si Satanas. Nakapasa itong si Job. Kaya ibig lang sabihin, ang lahat ng bagay may purpose po. Di ho ba? Kung tayo po ay nakasama sa aksidente, naranasan ko po yan. May namatay na 2 doon sa aksidenteng sa isang truck na doon ako nakasakay, papuntang Sugan. May namatay na 2. Ako po'y nasugatan lang. Buhay. Ano ibig sabihin? Ayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban niyang mamatay yung 2 at ang iba'y masugatan lang. Ganun lang po yun Walang coincidence po doon. Lahat ay nangyayari dahil sa yun ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ating puntahan sa bagong tipan. Ano ang halimbawa po na ating maipakikita po rito na maaaring ang turing ng iba'y maliit na bagay, pero sa Diyos malaki po yan. Kay malaki, kay mahalaga para sa tao, kay hindi gaanong mahalaga para sa tao, para sa Diyos mahalaga po yan. Next slide po. Ito, sa 1:26 ng gawa. Pagkatapos nilang manalangin, nagpalabunutan sila. At ang nabunot nila ay si Matias. Kaya si Matias ang idinagdag sa 11 apostol. Yan ay tagpo ng patay na at nagpakamatay na si Judas Iscariote. Ang mga apostol, 11 na lang So kailangan makumpleto. Diba? So ano ginawa nila? Nagpalabunutan. Maaaring sabihin nito ng ibang tao, ba't sila nagpalabunutan? Pwede naman silang pumili doon sa mga obispong na ordina na kanilang inihalal. Bakit sila nagpalabunutan? Ang tanong natin, ba't pa tayo tututol sa nakasulat dyan? Maliit na bagay ang palabunutan. Teka muna, may kinalaman ng Diyos dyan Ano katunayan? Alam niyo pagka binasa natin yung Jonas, sa 1 hanggang 4, di ba nagkaroon ng bagyo? Kasi itong si Jonas, hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Imbis na pumunta doon sa isang lugar, tumakas siya. Pumunta siya doon sa isang lugar, sa Tarsis.
imbis sa Nineveh. Kaya sumakay siya doon sa isang daong, no? At nagkaroon ng malakas na bagyo. Nagpalabunutan ngayon sila, di ba? Ayaw nitong mga taong mga tripulante na siya ay saktan sapagkat alam nila na siya ay galing sa Panginoon Diyos. Baka sila ay sumpain ng Panginoon Diyos. Pero sa pamamagitan ng palabunutan, pumupa yung malakas na bagyo. Di ba? At hindi lang yan. Ito pa sa Kawikaan, next slide. Palabunutan, ito. Nagpalabunutan ang mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit nasa kay Yahusya ang kapasyahan. Yan ay tagpo tungkol sa Yahuwah. O kay Yahuwah, ibig ko sabihin, no? Nagpalabunutan ng mga tao. Yan palang nagpapalabunutan. Yan pala uso na noong una, no? Kawikaan, isipin niyo, sulat ni Haring Solomon yan. Nagpalabunutan, panahon yung si Jonas, inihagis siya doon, sinalo siya ng malaking isda. Nagpalabunutan din ba? Ang palabunutan, maaring maliit na bagay sa tingin ng tao. Pero alam nyo, diyan, no, sabi ng Biblia, nagpapalabunutan ng mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit, nasa kay Yahuwah ang kapasyahan. Kaya mga kapatid, maaring yung palabunutan ay parang game of fortune, di ba kapatid na Jeriel? Parang game of fortune. Kung ikaw ay makabunot ng mahaba, ligtas ka. Kung pinakamaliit ka, itatapong ka, parang gano'n. Pero alam nyo mga kapatid, ayan sa Kawikaan, nagpapalabunutan ng mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin. Pero, ang masusunod pa rin, yung pasya ni Yahuwah. Ito pa, sa Ephesians 1:11. In Him also we have received an inheritance, a destiny we were claimed by God as His own, having been predestined, chosen, appointed beforehand, according to the purpose of Him who works everything in agreement with the counsel and design of His will. May disenyo ang Diyos, may plano ang Diyos sa tao. Katulad po ng mga chosen one, yung mga ibinukod ng Panginoon Diyos. Talagang ang kanyang layunin sa taong nilikha niya, maligtas. Di ba? Kaya gusto niya makabilang sila sa mga pinili. May pinili na nga ang Panginoon Diyos May nakabukod na para sa kanya. Totoong marami ang tinawag, kukunti pinili. Kaya dito, atin pong dapat na maintindihan, yung coincidence po ay wala po sa bokabularyo ng Panginoon Diyos yan. Kaya tayo bilang mga alagad ng ating Panginoon Diyos, manalig tayo. Lahat ng bagay, maaaring masama sa ating pananaw, may mabuting layunin ang Diyos doon. Di ho ba? Kaya nga, katulad yan, yung mga kaganapan sa paligid natin ngayon. O dito sa Amerika, marami nag-uusap-usapan tungkol dyan sa mga bagay na yan, di ba? Sa naganap nung nakaraang Sabado sa pagtatangka nga sa buhay noong dating presidente ng Amerika. Pero may layunin ng Diyos Ano yon? Malalaman pa natin sa mga darating na araw kung ano ang plano ng Diyos. Tandaan natin, sa ikabubutian niya ang lahat ng mga bagay. Kahit ang kamatayan ng isang tao, nakabubuti sa iba Hindi po ba? Totoo yun. Yeah. Sasabihin na, ba't anyan namatay? Pero nakabubuti yun sa iba. Ibig sabihin, kapatid na Erning, no, ang kamatayan po ba ay isang trahedya palagi? Hindi. Aba, hindi. Hindi trahedya ang kamatayan. Maaaring yung paraan ng pagkamatay ay tragedy. Pero yung kamatayan per se, hindi trahedya. Yun ang end na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kasi bago pa pinanganak ang tao, nakasulat na May takdang panahon na kung kailan ka mamamatay. Pwede niyang dagdagan, pero hindi niya nababawasan yon. Yeah. Nakatakda na yon. Pwede lang dagdagan. Kasi nakasulat sa Biblia, dinagdagan Ewan ko kung may mababasa tayong binawasan. Sa pagdating sa panahon, pwedeng paikliin ng Panginoon. Kung hindi paikliin ng Panginoon ang panahon, baka walang maliligtas. Yung panahon, maigsi. Pero yung buhay ng tao, ang mababasa mo, may dinagdagan. Maaring, kung mayroon man tayong mababasa sigurong binawasan, aywan ko kung mayroon tayong mababasa. Yun ang pakihanap natin. Wala pa ako nabasa binawasan Ang alam ko, dinagdagan pa lang
Ngayon, kapatid na Jeriel, maaaring sabi ng iba na itong si ganito ay masamang tao ito, ba't nabuhay ito? At ang sabi pa ng iba, ikaw ang wika, huwag ka masyadong magpakabanal sapagkat ang mga nagpapakabanal maagang namamatay. Kaya ang wika, ang masamang damo ay matagal, Mababuhay. mababuhay ang wika. Alam niyo mga kapatid, kung ating lalagumin ang lahat ng mga yan ay pananaw natin bilang tao. Di ba? Pero hindi sa Diyos. Ibahin natin ang Diyos. Sabi dito sa 55 ng Isaiah, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo. At ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Yan ang sabi ng Panginoon Diyos sa tao. Hoy tao, walang coincidence. Bakit? Yan ang paraan mo yan ang iniisip mo Pero ang iniisip ko at paraan ko, iba sa iniisip mo. Sa akin, walang coincidence. Lahat Kaya, nakaplano. lahat nakaplano. Lahat nakaplano. Everything ay allow to happen for a purpose. For a purpose. At sa ikabubuti. O, ayan yan. Yeah. Kaya ang sabi, may mga namamatay sa sinapupunan pa ng kanyang ina. Abay, salamat. Hindi na nagdanas ng nagtrabaho. Ang sarap ng kamatayan noon. O di ba? Isang taon pa lang patay na. O salamat. Kapagkat hindi na siya nagdanas na siya mag-igib ng tubig. Hindi alam nung namatay siya Hindi nga niya alam kung pinanganak siya Yeah. Bata pa di ba? Minsan yung isip ng tao, nagwa-wander around Alam niyo kung bakit? Kasi kung ano-ano yung pumasok doon sa utak di ba? Exactly. Kung ano-anong impormasyon yun na inaano niya, iniisip niyang mabuti. Kaya kung ano-anong mga hindi tamang isipan ang napupunta sa isipan ng tao Kaya ang pinakamahalaga sa tao, sumampalataya sa lumalang sa Kanya. O yung lumalang sa Kanya, na ang Diyos, yung iba nga, ayaw na sumampalataya na nilalang sila O, di ba? Oo, mayroong ibang ganon. Ayaw na nilang maniwala doon Ang paniniwala nila, hindi ako, ano lang ako na-evolution ako Dati ko unggoy. Dapat yun nasabihin nila Alam niyo, dati ko unggoy. Di ba? Yun yung mga naniniwala sa evolution. Pag nagpakilala ako, naniniwala ka sa evolution. Alam mo yung lolo ko, dating unggoy yun Di ba? Ako rin dating unggoy siguro, pero naging tao na ako. Ayan yun Sabi nga nung isang artista dito bakit meron pa unggoy kung galing tayo sa evolusyon? Ayun, tama. Diba? Magandang pahayag yun. Di ba? Dapat ay unggoy na tayo lahat. Ngayon, ito po yan. Dahil sa pag-iisip ng tao na yan po ay nagwa-wander around, kung ano-ano na lang ang pumasok sa isip, di ba? Kung ano-ano na lang lumalabas sa kanyang bibig. Pati ho, ang mga taong patay, para sa iba, yung kaluluwa daw ay naglilinger, na nagwa-wander around. Bueno, atin hong papaksain yan bilang pangalawang tanong, no? Bilang mga Beryano, no? Atin pong, alamin natin, pagkamatay po ng tao, ano ang mangyayari? Marami ang nagbibigay ng naguguluhan, no? Ibig sabihin, nako-confuse tungkol po dito. Ano-anong iba't ibang paniniwala ng ibang tao? Ito po yan. Ang taong namatay, natutulog lamang daw hanggang sa araw ng paghuhukom. Kapatid niya Jeriel, ng iba ay dadalhin sa langit at ang iba sa dagat-dagat ng apoy o impyerno. Ang paniniwalang pangalawa ito, pagkamatay daw ng tao, kaagad-agad hahatulan siya. Akyat sa langit kung siya'y mabuti at ibubulid siya sa impyerno kung siya'y masama. Ito pang isa, paniniwala ng tao. Pagkamatay po ng tao, ang kaluluwa daw ay doon muna sa pansamantalang ilalagay sa isang lugar na maganda-ganda at sa isang lugar na manapangit medyo hindi maganda. Hanggang sa dumating yung judgment at saka siya hatulang, aakyat sa langit at dagat-dagat ng apoy o impyerno ang kanyang kaluluwa. Meron pang paniniwalang ganito, kapatid na Jeriel. Ang kaluluwa daw ay dadalhin pa sa purgatorio. Bueno, ating aalamin po yan, mga kapatid. Ang tanong natin, ano ang bumubuo ano po yung tinatag na whole self? Buong kasyangaan natin. Ating basahin. Next slide. Ito nakasulat. Ayan. We pray that God Himself, the God of peace, will make you pure, belonging only to Him. We pray that your whole self, ito yung whole self natin, spirit, soul, and body will be kept safe and be blameless when our Lord Yahushua the Christ comes. So ano po ang bumubuo sa kasyangaan ng tao?
ang sabi dito, the whole self natin, ano? Mhm. Binubuo ng spirit, soul, and body. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Yan ang bumubuo sa atin ayon sa nakasulat. Now, it's either you believe that or you discard it. No? Maraming tao hindi yan ang paniniwala. Ewan ko kung naniniwala sila dyan. Pero tayo, dahil ang batayan ng ating pananampalataya ay ang nakasulat sa Biblia, Sa lalo Biblia. na yan, sa bagong tipan yan, ano? At pinahayag sa atin, iproklama sa atin na ang kabuuan natin bilang mga tao ay espiritu, kaluluwa, at katawan, kapatid na Erning. Yan ang Tama. bumubuo sa tao. Oo. Ngayon, ito. Pag namatay ang tao, anong mangyayari sa espiritu, sa kaluluwa at katawan? Next slide. Kaya tingnan natin. Your body came from the earth. Totoo yan kasi ang unang nilalang na kasi bago natin ituloy ang pagbasa, ano po? Sa Biblia, merong iba't ibang uri na ginawa o iba-ibang paraan ng paglalang na ginawa ang Diyos. Ang unang paglalang niya, yung kay Adan. Si Adan nanggaling sa alabok, from the earth, from the soil. Tapos ginawa niyang tao, si Adan. Yun namang babae, si Eva, ginawa niyang babae, ginawa niyang tao mula doon sa tadyang ni Adan. Yun ang isang paglalang ng Diyos. Ang Panginoong Yahusya, ano po, nilalang si Yahusya, ano po, mula sa isang babae, pero hindi siya gumamit ng similya ng lalaki. Tandaan natin yun. Si Maria, dalaga, nagkaanak. Kaya lang, para maligtas, para hindi mapatay si Maria, kasi pag nakita buntis di ba? Naipakasal doon sa isang, hindi naman niya talagang, hindi talagang siya ang magiging ama, biological, ng magiging anak ni Maria. Yun nga si Jose. So yun ang isang paglalang ng Diyos sa espiritu. At lahat tayo gumamit ng lalaki at babae. Ano po? Sabi nga, nagtalik ang mag-asawa, nagkaroon ng mga tao katulad natin. So yun yung apat na paraan. Tuloy natin. Your body came from the earth. And when you die, ayun yung body natin, ano? It will return to the earth. Yun. Ito. But your spirit came from God. Kapag namatay ka. And when you die, it will return to Him. So yung espiritu natin, babalik sa Diyos. Ano? Tuloy natin ang mga pagbabasa. 18:4 ng Ezekiel. Behold, all souls are mine. Ito, kaluluwa naman ito. The soul of the Father, as well as the soul of the Son, is mine. The soul who sins shall die. Ayun, pagka nagkasala, yung kaluluwa, kasi yung katawan, vehicle lang yan Hindi po ba? Alin ang nagkakasala? Yung kaluluwa. Hindi itong katawan ang nagkakasala. Ang nagkakasala, yung kaluluwa. Pero yung katawang ito, ayon sa sinasabi ng Biblia, babalikan niya to sa lupa. Ano katunayan? Kahit sunugin mo yan, magiging alikabok di ba? O gusto mo mag-experiment? Sabi, totoo ba yan? Di subukan nyo, experimentuin nyo. Di ba? Kung gusto mong experimentuin, sunugin mo sarili mo kung gusto mo. Pero hindi mo naman gagawin yun, masakit yun Pero sa mga nakikita natin, pag kinremate ang tao, nagiging ano po, kapatid na Ernie naging naging lupa din yun nagiging abo, naging alabok, di ba? Tuloy natin. My soul cleaves to the dust. Ayun, sabi niya, revive me according to thy word. So, yung kaluluwa, yung katawan, namamatay. Yun. Pero yung espiritu, ang sabi, babalik sa Diyos. Bumabalik doon sa pinagmulan niya. Yun ang Diyos. Nagmula sa Diyos yung espiritu. Ngayon, what we need is faith on what we can read. Di ba ba? Hindi ito basta maniniwala ka. Prove it. We don't need to prove that anymore. That's why what we need right now is faith on God's words. What did God say? What did the Bible say? The Bible clearly stated, your body came from the earth. I agree with that. And when you die, it will return to the earth. It will become dust. But your spirit came from God, sabi ng Biblia. And when you die, it will return to Him. It will return to God. So that's what I believe. Why do I believe that? Because that's my faith. Why do I have that faith? Because I have faith in God.
Kaya yun ang pananampalataya, kapatid na Ernie, ano? You don't Tama. need to prove it. Mapatutunayan mo pa? Mapatutunayan mo ba? Sabi ganun eh. Sabi nga, I cannot prove anything. I can't prove anything. But do I have an evidence? Yes. Who is the evidence? God Himself. Because I believe in Him. Yun ang evidence. Ang Diyos. Di ba? Ano pa ang evidence natin? Totoong napupunta sa alabok ang katawan. Whether you Yeah. like it or not. That's evidence. Yeah. Di Yeah. ba? Ka-Erning. Sige po, At kapatid saka, na Erning. ang tao namamatay dahil sa inalis na yung espiritu, yun ang nagbibigay buhay. Yeah. Kaya hindi ho totoo na ang kaluluwa hindi namamatay. Sapagkat maraming mga ngaral magpahanggang ngayon ang nagsasabi, ang katawan lang namamatay, ang kaluluwa hindi. Hindi ho totoo yun. Sapagkat ang nakasulat, the soul who sins shall die. Lahat ng tao nagkasala maliban sa Kristo eh. Kung patay na yung kaluluwa at patay na rin yung katawan, saan mapupunta yung patay na katawan at patay na kaluluwa? Sabi, my soul cleaves or cling to the dust. Sapagkat kaya kung saan yung patay na katawan dinadala, doon din nakadikit yung patay na kaluluwa. Di po ba? Ngayon, kung ating bibigang daan ang mga pahayag ng iba na pagka namatay kang wika, kung masama ka ay impyerno ka, kung ikay mabuti, langit ka kaagad. Ito ang malalabag niyan. Basahin natin next slide. Malalabag niya ito eh. Ito muna pala, basahin natin muna yung purgatorio pala. Kapatid na Jeriel, sapagkat sa Katoliko may 3 istasyon, langit, dagat-dagatang apoy o impyerno, purgatorio. Ito, ano yung purgatorio ayon sa Katoliko? Ayan. Alam na ng marami yan, lalo na mga Katoliko. Ang purgatorio ay isang puok na sa, ano yan? Sangagan. Ba? Sinasangag. Ba? May bawang kaya yan. Kapatid Nelly, baka lalagyan ng bawang. Sinasangag pala. Sangagan na kinalalagyan ng mga kaluluwa ng nangamatay na mahal na grasya ng Diyos. Isipin mo, yung kaluluwa ay sinangag. Ang alam ko, sinasangag kanin. Pati pala kaluluwa ay sinasangag. Kalo nangamatay, mahal na grasya ng Diyos. Tatapwat, hindi pa nakapagbayad dito sa lupa ng buong pagbabayad sa ano yan? Sa sa tapat na katarungan ng Diyos. Dahil sa mga kasalanang hindi mabasa yung o dahil sa parusang may hanggang hindi pa pinatatawad. Pero lagumin na lang natin dahil alam naman natin yan, kapatid na yung daw mga kaluluwa na hindi pa bayad doon sa kanilang kasalanan, naglilinger muna, nandyan muna sa purgatorio. Kayo po, Katoliko kayo dati, ano bang pananalig ninyo tungkol doon sa purgatorio? Ito, kwento dyan. Sa purgatorio po ay pumupunta kami doon tuwing undas. Di ba? Mayroong tinatag na requiem, yung Mass for the Dead. Taon-taon po yung kapatid na Jeriel na mayroong kami nagtitirik ng kandila, padasal, o Abaginong Maria na po pang grasya, o Kabanang Tipan, Arko Ninuway, panalangin mong aking kaliwa ng lolo namin umakyat sa langit mula sa purgatorio. Taon-taon po yun eh. May bayad pa yan, may special na requiem, depende po yan sa kakayanaman ng namatayan. Di ba? Nagbabayad ka taon-taon, so nagpapadasal, akyat sa langit yung kaluluwa, next year uli, balik ulit sa sementeryo, padasal uli. Lumalabas na yung kaluluwa ay nagbabakasyon taon-taon eh. Akyat panaog sa purgatorio, balik sa langit, akyat sa langit, balik sa purgatorio. Kaya diyan ay dako ng sangagan eh. Pag sinabing sinasangag, mainit. Kaya yung purgatorio, mainit na lugar. Pero hindi kasing init ng dagat-dagatang apoy o impyerno. Na ayon dyan sa aklat ng Siyang Inyong Pakinggan, ng Aral Katoliko, sinulat ng paring si Enrique Demon, yan nga po, dako na nga sangagan. Para ang wika sila'y makaahon doon, kailangan po ang mga buhay na kamag-anak nung namatay, magpadasal, padasal. Naku po, ang totoo, ang nangyari po, parang naging negosyo na eh. Baka hindi ka pwedeng magpa-insenso ng walang bayad eh. Katakataka ba yun? Ng Iglesia Katolika, na yan ang kung tawagin ng Biblia, Babylonia, ay magsagawa ng pangangalakal, pati kaluluwa. Next slide, basahin natin. Nasa Biblia yan eh. Ito. Ay, hindi pa. Ito pa muna. Sandali po muna. Ang ating tanong po dyan ay ano ang malalabag ng aral tungkol sa purgatorio? At saka tungkol sa aral ng Katoliko na pag namatay kang mabuti, langit agad ka. Pag masama, impyerno. Pag alanganin, purga.
purgatorio ka muna. Ito malalabag, Thessalonica. Ayan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay sa Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y nasa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan ang magaganap. Ano? Ayan po yung rapture na tinatawag yan eh. Di ba? Yeah. Yan yung unang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yeah. Oh, yung sa binasa natin kanina, ang kaluluwa patay eh. Oh, bubuhayin pa lang eh. Iyan ang malalabag nung sinasabi nilang naglilingger. Eh ito sabi nga eh, yung unang mga bubuhay, ano po ba yung patay? Yung katawan at saka yung ano po? Kaluluwa. Oh. Bubuhayin yun eh. Paano bubuhayin yun kung buhay pa? Dahil paikot-ikot dyan sa purgatorio at kung saan-saan. Saka paanong bubuhay yun kung siya'y nasa langit na at kung siya'y nasa impyerno na. Oh, di ba? Labag na labag dun sa kalooban. Maraming katanungan. Sabi nga, ang mga katanungan yan, pagka inyo pong itinanong kung ano yung pananampalataya, kaya nga ating hinihikayat ng tao, tanungin po ninyo yung inyong paniniwala. Sabi nga, maging totoo kayo sa sarili nyo. Di ba? Be true to yourself. Ask yourself, why do I believe this way? Why do I believe that the soul that died, the soul is actually lingering, and the soul can be in the purgatory, and then he can be in heaven, and then go back to purgatory? Why do I believe that way? Keep on asking it. Tanungin ninyo, sabi nga, be true to yourself. Kasi hindi mo makikita ang katotohanan kung hindi natin, kapatid na Erning, tatanungin ang sarili natin, ba't ba ako naniniwala ng ganito? Ano ba patayan ko? Tama. Di ba? Tama yun. Kasi yung paniniwala ng maraming tao, nonsense eh. Natulad yan, sinabi na ng Biblia, ang kaluluwang nagkakasala, namamatay. The soul that sin dies. O namamatay ang kaluluwa. Eh bakit sa paniniwala ko, umiikot-ikot pa yan dyan? Kaya nga yung iba natatakot pa eh. Kasi ghost daw, ghost. Naniniwala doon sa multo. Alam nyo kapatid na Erning, may mababasa naman kasi sa Biblia na patay na pero nakausap pa nila, di ba? Yeah. Pero espiritu yun eh. Si Samuel, di ba? Basahin nila kasaysayan ni Samuel. Si Samuel. Si Saul. Sino yung hari na yun? Si Saul. Si Saul. Naramdaman niyang wala na Diyos sa kanya eh. Kaya nangonsulta sa espiritista eh. Di ba? Nung kumonsulta sa espiritista, pabalikin mo nga dito yung espiritu ni Samuel. Hindi kaluluwa ni Samuel, yung espiritu ni Samuel. Yeah. Yun ang nakausap niya, yung espiritu ni Samuel. Yung po bang espiritu niyo, namatay na po ba yun? Namatay na yun, pero siyempre may kakayahang makagawa nun ng Diyos lang. Hindi namatay yung espiritu. Tuwid natin, kapatid na Erning. Hindi namatay yung espiritu. Yung espiritu hindi namatay. Bumalik po kanino yun? Sa Diyos. Pwede mo pabalikin, papanuugin uli ng Diyos yun. Kaya ba ng Diyos yun? Kayang-kaya yun. Yeah. At saka sa pamamagitan noon ay nalaman niya sa pamamagitan noong babaeng espiritista ang nagpakita nga yung espiritu ni Samuel, binuhay ng Panginoon Diyos siya, binigay uli, pinagkaloob uli yung espiritu. Doon sa katawan siguro nagawa ng Diyos yun. Nakilala ni Saul eh. Di ba? Nakilala niya. Pero kapatid na Erning, tandaan natin, hindi niya nakita ng mukhaan yun. Hindi, nakilala niya lang. Yeah. Nakilala niya sa tinig. Kasi tinanong niya yung espiritista, ano nakikita mo? Di ba? Yeah. Nakikita mo ba matanda? Oo. Yun ang tanong niya. Ganun. Yan nga si Samuel yan. Sabi ni Saul. So sa mga per se, na tinignan niya, hindi niya talaga nakita, pero narinig niya. So natiyak niyang espiritu ni Samuel yun. Yeah. Kaya mga kapatid, yung purgatorio na yan ay bayad ka ng bayad taon-taon. Ay nasa Bible yan, pati kaluluwa, nininegosyo. Next slide po, ito, nakasulat. Ayan. Ayan, at narinig kong ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayang ko upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Saan pinalalabas? At nakakatayo sa malayo dahil sa takot, sa pahirap sa kanya, na nagsasabi sa aba ng dakilang bayang Babylonia. Tigay muna natin, yan po ang syudad ng Roma, yan ang Iglesia Katolika, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Ang mga mangangalakal sa lupa ay mga nagsisiiyak
at mga luluksa tungkol sa kanya sapagkat wala nang bibili pa sa kanyang kalakal. Ng kalakal ng ginto, pilak, mahalagang bato, perlas, mainam na lino, at kayong kulay ube at sutla at kayong pula. Sari-saring bababangong kahoy at bawat kasangkapang garing at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, tanso at bakal at marmol at kanela at espesya at insenso at unggwento at kamangyan at alak at langis at mainam na harina, lahat ng yun ay puro mga merchandise. Di ba? Trigo at mga baka at mga tupa at kalakal na mga kabay at mga karo at mga alipin at mga kaluluwa ng mga tao. Kaya yung Katoliko, magninegosyo talaga. At ikaliwa, negosyo yan eh. Alam nyo, kapatid Erning, kapag merong mga ministro o merong tagapangaral ngayon nang ituturo sa tao, nandyan yung kaluluwa. Naku, ano kaya kasunod? Maglilikha na rin ng sarili niyang purgatorio. Alam nyo, ang maraming preachers ngayon, ang kanilang paniniwala, no? Ang relihiyon ay isang paraan sa pagpapayaman. Totoo yun. Yan. Nakasulat din sa Biblia yan eh. Gusto nilang kumita. Gusto nilang bumili nito. Ayaw magtrabaho ng parehas eh. Magtrabaho ka. Dami mapagtatrabahuan dyan eh. Huwag ang pagtrabahuhan mo, ang gawin mong hanap buhay mo ay yung relihiyon. Di ba? So, hindi maganda yun eh. Pwede ka tumanggap ng biyaya mula doon, pero hindi yun ang dapat na kabubuhay mo lang. Si Pablo nga eh. Sabi nga si Apostol Pablo eh, tumatanggap ng biyaya mula doon sa templo, pero meron din po ba siyang negosyo? Oo, tagagawa siya ng tolde. Yan, meron din. So, hindi masama yun. Kaya hindi masama yun sa isang nangangaral na kumikita siya dahil nagpapagal din yung kanyang katawan. Pero kung ang pagkakakitaan mo, kaluluwa ng mga tao, paano yan? Papapaniwalain mo sa isang bagay na hindi naman pinagagawa ng Diyos sa kanila. Di ba? O, ano nga yan? Yan yung mga, sabi nga ngayon eh, Kristiyano kami. Ano pa yung tawag ng iba? Yahusian kami. O ba't pinapractice nyo yung kautosan ni Moises? Na pinag-ahalo nyo yung kautosan ni Moises sa kautosan ni Yahusya. Ano tawag doon, kapatid na Erning? Judaizers. Yeah, marami Judaizer. Hindi ka Yahusian. Judaizer. Sino po ba yung Judaizer nung panahon ni Yahusya? Mga Pariseo yan, na mga nagsumama. Yung mga Pariseo. Oo. Na ipinipilit yung kautosan ni Moises doon sa mga hintil. Hindi ba? Yeah. Dahil sumampalataya sila sa kautosan ng Kristo pero ipinipilit pa rin nila yung kautosan ni Moises. Alam nyo, kapatid na Erning, kung inyong pag-aaralan, no, yung mga kautosan ni Moises, lalo na noong panahon ni Moises, yung mga kapistahan sa panahon ni Moises, pag pinag-aralan nyo, bawat pista may mga espesyal na paghahandugan. O hindi pera. Diba? Pag ginamit mo ngayon yan, o ngayon naman, kaluluwa. Hindi pa nasiyahan sa iba, yung iba doon sa mga kapistahan na yun. Tingnan nyo sa Katoliko, di ba may mga kapistahan din, pista ng ganito, pista ng ganon, pista ng ganito. Ginamit yung pista. Ano ginagawa doon sa pista? Kapatid na Erning. Di ba? Hindi ba gastos? Hindi ba gastos yun? Meron pang mga parapol, meron pa kung ano-ano pagkakakitaan ng simbahan, di ba? Sa makatwid, iyang mga bagay na yan na nililikha ng mga nangunguna ng mga relihiyon, di umano'y papapaniwalain ka. Yung kaluluwa, nandyan lang yan sa paligid, di namamatayan. Meron layunin yung mga ganyan tao, kapatid na Ernie. Yan yung ginawa na ng Katoliko. Tanong, bumabalik pa ba ang kaluluwa ng patay? Next slide. Ito, itong mga babasahin pa natin. Ang hininga niya, yan, sige. Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Ayun nga, sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Kasi bumalik na sa Diyos yung Espiritu. Wala na isip. Ecclesiastes, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila yung mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay anumang bagay. Wala ka nang alam eh. Pag patay ka na, wala ka nang alam eh. Bakit? Wala na yung isip mo, wala na yung espiritu mo eh. Patay na yung kaluluwa mo, patay na yung katawan mo. Ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, hindi na umiibig ang patay. Gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili. Hindi rin nananaghili ang patay, kapatid na Erning. Sa Pilipinas lang, isipin mo, nakahiga ka doon. Kung meron ka pang alam, nakahiga ka doon, patay ka sa ataol. Tapos yung mga nakatabi mo, nagmamadyong at umiinom ng kape. Hindi ka ba maiinggit kung buhay ka pa? Di ba?
kung meron ka pang alam, di ba? Tuloy natin. Ang kanilang pag-ibig, wala na yan. Gaya ng kanilang pagtatanim at ang kanilang pananagili, nawala na ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa. Wala nang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na ano yon na nagawa sa ilalim ng araw. Ang mga buhay nasa ilalim ng araw. Ang mga patay nasa ilalim ng nicho o nasa ilalim ng lupa. Exactly. So hindi na ho totoo na naglilinger yung kaluluwa. Namamasyal parot parito. Hindi po totoo po yun. Saan naroon lahat ng patay ngayon? Ito, next slide. 88.5. Lahat ng patay. Nakahagi sa gitna ng mga patay, gaya ng napatay na nakahiga sa libingan. Ayan. Hindi mo na inaalaala sila'y mga hiwalay sa iyong kamay. Saan lahat ng patay? Maliban dong namatay sa space, after space. Sa Obadya, sa 1.4, ibababa rin. Yung namatay sa karagatan, isusuka din yan. Isusurrender din ng karagatan ng lahat ng namatay doon. Pero ang karamihan usually ay nakahiga sa sementeryo, sa Sheol o Hades. No, di ba? Baka yung po mga santo na beatified at canonized na mga Katoliko, na yun po ay baka yun ay umaakit na sa langit sapagkat santo. Ito, basahin po natin. Mayroon pong nakasulat ditong ganito Next slide. Ito. Ayan, sa gawa. O mga kapatid, malahing masasabi ko sa inyo tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapat siya rin ang sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanang ko. Ingatan mo ang aking kaluluwa, sabi ni David, sapagkat ako'y banal. Ano si David? Banal. Kailan siya naging banal? Nung siya'y mapatawad. Katutubo bang banal? Hindi. Nung magkasala nga, nangumpisal Nang mangumpisal sa Panginoon Diyos, pinatawad siya. Nung pagtagpong yon, banal siya. Pero nang mamatay siya, hindi siya umakyat sa langit. Hanggang ngayon, nasa libingan pa ang kanyang labi. Hanggang kailan mananatili lahat ng patay? Next slide. Sa libingan. Ito po, nakasulat. Ngunit, ang tao'y namamatay at natutunaw. Oo, ang tao'y nalalagutan ng hininga at nasaan nandoon siya. Gayon ang tao'y nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Ayan. Hanggang kailan mananatili ang patay sa libingan, hanggat may langit at may lupa. Pero mga kapatid, tandaan natin, may rapture. Kapatid na Jeriel. By first resurrection, doon makakasama ang mga tunay na kabilang sa kahal ng ating Kaya Panginoon. kapatid na Erning, yung tinutukoy dyan hanggang sa ang langit ay mawala na yung mga patay hindi magsisibangon, yung mga namatay na hindi kay Yahusha. Exactly. Exactly. Pero yung kay Yahusha, bago mawala ang langit at lupa, babangon niya. Yan yung nasa unang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Doon tayo kasama Di po ba? Yung hindi kay Yahusha, yung Judaizers, ewan ko, Judaizer ka nga hindi ka kay Yahusha O di ba? O di questionable. Pero may minsan tinatanong tayo, kung hindi ba ako sumasampalataya, ako po ba'y maliligtas? Ay, hindi namin tungkulin sagutin yan sa iyo, brother. Hindi tungkulin yun, At saka yung tanong na yan, ba't nagtatanong ka ng ganyan? Hindi ba? Alam mo naman na hindi dapat humatol ang sino pa man pagtungkol sa kaligtasan. Anong klaseng tanong yan, kapatid na Erning? Mapanlin lang na tanong. Di ba? Cunning question, cunning question yan Cunning. Bakit? Cunning ka kasi di ba? Yan. Kaya cunning question. So, tatanungin mo yung isang taong sumasampalataya na ang lahat ng mga tao ay mayroong karapatang maligtas. Yan ang ating pananampalataya Hindi ba? Meron nga lang iba't ibang paraan ng kaligtasan ayon sa ating pananampalataya. Pero hindi natin kinukundina ang sino mang tao wala tayong maliligtas. Kaya pag tinatanong tayo, ang ibig ba sabihin, hindi ako maliligtas? Uy, ano iniisip mong sagot ko sa iyo? Na hindi ka maliligtas? Wala kaming ganyang pananampalataya. Sabi nga mali yata tanong nito Mali yata tinanong nito, you're barking on the wrong tree. Rephrase your question, Oo. He's barking on the wrong tree, kapatid na Erning. Dapat ang tanongin niya yung mga iglesia ni Cristo. Kasi yun ang paliniwala nun Di ba? Hindi ka maliligtas kapag hindi ka kasama sa kanila. Wala kaming ganung paniniwala
At Ha? saka kapatid na Jeriel, yung mga mahilig na ipangalakal ang kaluluwa ng mga tao, buhay pa man yung mga tao, no? May ang kaluluwa nila ay pinangangalakal na eh. Yeah. Eh bakit? Pinagagawa yung hindi ayon sa kalooban ng Diyos eh. Yeah. Pinagagawa sa kanila yung hindi na napapanahon eh. Di ba? Yung mga obsolete na kautusan eh. Yeah. Alam nyo, ang tawag pa dyan ng Biblia sa ganyang mga mangangaral, mayroon silang humility. Pero anong uling humility? Huh. False humility. Mahilig mamupo. Akala mo, bait eh. Ang Yeah. bait-bait naman. Ang bait-bait. Mhm. Puro po. Nako, maupo ka na nga. False humility. Akala mo, napakababang loob eh. Appeal to pity eh. Appeal to Yeah. kaawaan. Appeal to, nako, napakagalang nito eh. Sasama tayo sa kanyang samahan. Napakagalang. Hoy, wag. Delikado tayo. Bakit? Judaizers yan eh. Bakit? Yeah. Kristiyano daw siya. Yahusya daw siya. Pero ang pinapractice niya, yung kay Moises pa. E pa sa tingin mo, kung narito ang Yahusya, matutuwa ba sa kanya? Aba, hindi. Matutuwa ba ang Yahusya sa kanila na nagpa-practice ng mga Mosaic law? Messianic na tayo? Magdaramdam ang Panginoong Yahusya. Kaya sabi ng Panginoong Yahusya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Katumbas, hindi lahat ng tumatawo sa kanyang Yahusya ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lang? Kundi yung gumaganap lang ng kalooban ng ating Sabi Ama. nga kapatid na Erning, lahat niya ng kasulatan kinasihan ng Diyos eh. Hindi kami tutol dyan. Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos. Pero hindi lahat ng utos para sa iyo. O, di ba? Yes, Yun lang yan eh. exactly. Meron para sa iyo, meron para sa kanila. Ayun nga, Exactly. yung para kay Moises, para sa mga Israelita, para sa kanila yon. O yung mga inilabas sa Ehipto, para sa kanila yon. Ano bilisan? Oy, huwag niyong kalilimutan ipangili ng Sabat ha. Oh. Pero yung sa panahon ng Yahusha, sabi nga ng Biblia, kapatid na Erning, ano po? Yung kautusan ni Moises, obsolete. Tapos meron pa doon sa Amplified, open close parenthesis, out of use. Sabi, obsolete na, tapos pinaliwanag pa, out of use. Ano doon ang hindi maintindihan ng tao pag sinabi, oy, Brad, huwag mo nang gamitin yan, out of use yan. Okay, sabihin ko sa'yo, Brad, huwag mo nang inumin yan. Bakit? Panis na yan eh. Expired na eh. Expired na yan. Hiniinom mo pa. O, di ba? O pinaiinom mo pa sa kapwa mo. Kaya, maging Laso ng ingat po kaluluwa tayo. yan. Kaya nga dapat tayo parang mga taga-Berea. Yung question natin yan. Brad, hindi naman para sa atin yan eh. Pinagpipilitan mo para sa atin yan eh. Gusto mo maging Hudyo po. Sabi nga, hindi ka mahudyo. Di ba? Tayo, walang tinutukoy na Israel ka sa pangako. Walang ganun. Lahat tayo, Israel lang Diyos. Yung sumasampalataya kay Yahusha, Israel lang Diyos yan. Pero, saan sila pangako? Mga anak sila saan? Sa pangako. Mm-hmm. Sabi nga hindi lahat ng kadugo ni Abraham ay sa Diyos. Di ba? Kaya yun ang isa sa mga pag-aaralan natin sa susunod, sa pagsamba natin sa Sabado at Linggo Meron po tayo niyan. Makikita ninyo yung linya. Yung linya na kung nasaan doon yung hula. Ngayon, sabi nga, ito yung amen na isineshare sa inyo. Maraming preachers ngayon, sabi nga, libo-libo yung mga preachers na yan Kung sino paniniwalaan nyo, nasa inyo yun. Pero ang aming rekomendasyon, bago nyo paniwalaan ng sino man, before you trust somebody, verify. Ayan, i-verify nyo muna. Kasi marami po, masarap magsalita. Ang bait, kung ngumiti, maganda. Pero sabi nga kulot, nasa loob ang kulo. No, di ba? Sabi nga, mukha lang mabait. Magsalita, mahunahon, mabait kuno. Pero ano itinuturo? Sabi nga kapatid na Erning, yung mga nanlalason, pag pinanood mo minsan yung mystery, di ba? Meron mga ganyang, yung court TV, something na ganyan, yung mga crime, di ba? Yeah. Yung mga nanlalason, nakangiti pa Di ba? Bago ka lasunin, honey, kumain ka na ba? Ayan uminom ka muna ng kape, di ba? Kaya sabi natin, ako pag iinom ng kape, ayoko nang may lasa. Gusto ko yung black coffee. Kasi pag malalasahan mo kung nilasong ka, sabi nga. Ganun lang yan Walang mga nanlalason na inumin mo to.
Lalason, yung masungit, ako wala. Mabait. Di ba? Tingin mo, Mabait, pero mabait. lalason. Kapatid na Erning. Tingnan mo yung Ngayon, yung dito sa oh, Texas. Meron oh, ditong ganyang preacher, lagi nakangiti. Di ba? Laging nakangiti. Kung mag-text to, nakangiti lagi. Tapos mamaya pipirma, bilhin mo itong libro ko ha. Milyonaryo na. No, di ba? Eh, yan eh, kapatid na Erning. bueno, kapatid na Jeriel, para sa atin, tayo sumasampalataya sa paninindigan natin na batay sa kalooban ng Diyos, walang coincidence, lahat Wala. ay sa kalooban ng Diyos, at tayo naniniwala na ang mga patay ay patay at wala na silang bahagi pa man sa anumang nangyayari sa ilalim ng araw, no? Yes. Sa mga buhay na narito pa sa mundo. Umaasa kami na yan po ay nagsilbing tanglaw sa ating lahat, nakinabang tayo sa ating pag-aaral, hanggang diyan po muna tayo po ay mananalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy kang Opo. nahahabag sa amin at sa mga nakikinig sa programang ito. Tulungan mo po sanang aming matuklasan pa ang lahat ng mga kalooban mo na dapat Opo. naming sampalatayanan. Amen. Ipadala mo po sa amin ang espiritu ng katotohanan upang ang aming paniniwalaan, ang aming sasampalatayanan, yun lamang mga bagay na gusto mong ipaunawa sa Amen. Ama, napakalinaw ng aral mo. Hinding-hindi kailan paman maitatago na ang aming pagkatao pinubuo ng tatlong bahagi. Yan ang sinabi mo, Ama. Ang aming kaluluwa, ang aming espiritu, at ang aming katawan. Maliwanag ding sinabi mo, mamamatay ang kaluluwa namin at ang aming katawan. Pero ang espiritu dahil galing sa iyo, babalik sa iyo, Ama. At pag Amen. nawala ng espiritong yun, wala na rin ang aming isipan. Wala na rin Yeah. ang aming mga pangunawa sapagkat bumalik na sa iyo. Ama, Amen. tulungan mong ito ang aming sampalatayan ng palagi at huwag kaming madadaya ng kahit sino. Sapagkat Opo. mayroong mga taong nagtuturo ng kaluluwa daw ay nagpapaikot-ikot sa mundo. Opo. Maraming mga taong ganyan ang itinuturo. Marami din at milyon-milyong taong naniniwala. Opo. Ipinagbabayad pa ang mga kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay upang Opo. maalis daw doon sa purgatorio na Opo. nilikha ng mga maling tagapangaral na itinanim sa isipan ng maraming tao. Kaya ang kanilang pag-iisip ay hindi ayon sa iyong kalooban. Tulungan Amen. mo po kami na kami po ay huwag madaya ng sino man, Opo, kundi Panginoon. ang aming pananampalataya, lagi naming ibatay sa mga nababasa namin Amen. mula sa iyong banal na kasulatan. Amen. Hinihiling namin ang iyong patnubay, Ama, sa magdamag, sa pangalan Opo. ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sige po. Good Hanggang night sa po sa muli inyong po. lahat. Sige po, Good kapatid night na po. Erning, good night po. Sige po, kapatid na Jeriel.